Ang St. Nicholas Church, na may mayamang kasaysayan, ay matatagpuan sa iba't ibang lugar, dahil isa itong karaniwang pangalan para sa mga simbahan na inialay kay St. Nicholas, ang ika-4 na siglong obispo ng Kristyanismo, at ang patron ng mga mandaragat, mga bata, at mga mangangalakal. Ang St. Nicholas Church sa Mira, na nasa makabagong Demre, Turkey, ay isa sa pinakamahalagang historical na simbahan, at itinuturing na dito naging obispo si St. Nicholas. Ang kanyang libingan ay pinaniniwalaang narito, bagamat ang mga relikya niya ay inilipat sa Bari, Italy, noong ika-11 siglo, matapos ang simbahan ay salakayin ng mga Arabo. Ang simbahan sa Myra ay isang sentro ng peregrinasyon. Dito ay itinataguyod ang mga relikya ni St. Nicholas, at pinaniniwalaan na noong panahon ng gitnang kapanahunan, maraming peregrino mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumayo dito upang humingi ng mga himala. Gayunpaman, noong ika-13 siglo, ang simbahan ay napabayaan at napinsala ng lindol, kaya't iniwan ito ng mga lokal. Sa mga sumunod na siglo, ito ay natabunan ng mga guho at halos nakalimutan, hanggang sa muling madiskubre sa pamamagitan ng mga makabagong pagsasaliksik pang-arkeolohiya. Ang St. Nicholas Church sa Bari, Italy, ay ang simbahan kung saan inilipat ang mga relikya ni St. Nicholas mula Myra noong ika-11 siglo. Ang Basilica di San Nicola sa Bari ay nagsisilbing tahanan ng mga relikya, at patuloy na isang mahalagang lugar para sa relihiyon at kultura. Ang simbahan sa Bari ay itinayo sa estilong Romanesque, at mayroon itong crypt sa ilalim kung saan nakatago ang mga relikya ni St. Nicholas. Ang simbahan ay naging isang mahalagang lugar para sa peregrinasyon ng mga Kristiyano, lalo na noong panahon ng mga krusada. Maraming mga Italyano at iba pang mga Europeo ang dumayo dito upang humingi ng pagpapala o magdasal para sa kaligtasan sa kanilang mga paglalakbay. Naniniwala na ang mga relikya ni St. Nicholas ay may mga himalang kapangyarihan. Ang alamat ni Santa Claus, na nagmula kay St. Nicholas, ay nag-ugat mula sa pagsamba dito, at ito ay naging bahagi ng tradisyong Europeo. Ang St. Nicholas sa Amsterdam, Netherlands. Ang simbahan na ito, na matatagpuan sa sentro ng Amsterdam, ay isang malaking at magarang Katolikong simbahan. Itinayo ito noong huling bahagi ng ika-19 na siglo bilang simbolo ng muling pagbangon ng Katolisismo sa lungsod matapos ang Reformation ng mga Protestante. Ang St. Nicholas Church sa Amsterdam ay itinayo sa isang panahon ng tensyon sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante sa Netherlands. Ang pagtatayo ng napakagandang simbahan na ito ay hindi lamang isang relihiyosong layunin, kundi isang pahayag na politikal na nagmumulat sa muling pagbangon ng Katolikong simbahan sa isang lugar na matagal nang dominado ng mga Protestante. Ayon sa mga kwento, ang disenyo ng simbahan ay nilayon upang malampasan ang mga Protestanteng simbahan ng lungsod sa laki at estilo. Ang St. Nicholas Church sa Prague, Czech Republic. Ang simbahan na ito ay isang Baroque style na simbahan sa Prague, isa sa mga pinakasikat na simbahan sa lungsod. Noong panahon ng komunismo sa Czechoslovakia, ang St. Nicholas Church ay isinara para sa mga regular na serbisyo relihiyoso at ginamit na lugar para sa mga konsyerto at iba pang kaganapan. Ang magarang interior ng simbahan, kasama ang mga freskong kisam, ay nakatago mula sa mata ng publiko. Matapos ang pagbagsak ng komunismo noong 1989, ang simbahan ay muling ni-repair at ibinalik sa dati nitong anyo at muling naging isang sentro ng pagsamba. Ang proseso ng pagpapanumbalik ay nagbukas ng maraming kasaysayan ng relihiyon at politikal na kaguluhan na dinaanan ng lungsod noong ika-20 siglo. Ang St. Nicholas at ang pinagmulan ng Santa Claus. Isang madalas na hindi napapansin na aspeto ng kwento ni St. Nicholas ay ang kanyang pagbabagong anyo upang maging ang minamahal na karakter na si Santa Claus. Ang kanyang historikal na pagkatao bilang isang mabait at mapagbigay na obispo, kilala sa mga lihim na regalo at himala, ay naging bahagi ng mga alamat ng iba't ibang kultura na kalaunan ay naging si Santa Claus na kilala natin ngayon. Ang pagbabagong ito tungo kay Santa Claus ay malalim na nauugnay sa pagsasanib ng mga tradisyong Europeo, lalo na ang mga imigrante mula sa Dutch na nagdala ng tradisyon ng Sinterklaas sa Amerika. Sa paglipas ng panahon, ang mga katangian ni Sinterklaas ay pinagsama sa mga elemento ng iba pang mga tradisyon ng Pasko sa Europa at Amerika. Ang imahe ni Santa Claus ay lalong sumikat noong ika-19 na siglo, partikular sa pamamagitan ng mga likhang sining ni Thomas Nast at ang kilalang mga patalastas ng Coca-Cola noong mga dekada 1930 na nagpatibay sa modernong imahe ni Santa bilang isang mataba at masayang karakter.